Disclaimer, ang kwentong ito ay hango sa mga salaysay at paniniwala ng mga tao sa probinsya tungkol sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Bagamat tinuturing itong true story, batay sa pagkukwento ng mga nakasaksi o nakarinig, maaaring may bahagi ng salaysay na naipasa sa anyo ng alamat, tsismis, o kathang-isip. Layunin ng kwentong ito ang magbigay ng kababalaghan, aral, at aliw sa mga mambabasa. Hindi layunin ng may akda na sirain ang reputasyon ng anumang lugar, pamilya, o tao. Maging bukas ang isip at tandaan, sa bawat kwento ng lagim, may nakatagong babala. Sa isang liblib na bayan sa gitnang bahagi ng Visayas, may dalawang magkapatid na kilalang kilala sa kanilang galing sa pangangaso, sina Nardo at Teban. Si Nardo ang panganay, 33 taong gulang, matikas, may malalim na boses at palaging may dalang itak. Si Teban naman ay mas bata ng 5 taon, palatawa, mabilis kumilos, at laging nakaalalay sa kanyang kuya. Lumaki silang magkasama sa piling ng kanilang lolo, isang dating hunter din, na siyang nagturo sa kanila ng lahat ng kaalaman sa bundok, paano makiramdam sa paligid, paano magbasa ng yapak ng hayop, at paano magtago sa anino ng kabubatan. Nang pumanaw ang kanilang lolo, ipinangako nilang ipagpapatuloy ang kanyang pamana. Isang araw ng Miyerkules, habang sila'y nagkukumpuni ng kanilang mga pana sa ilalim ng puno ng mangga, may balitang lumaganap sa baryo, may mabangis daw na hayop sa kabila ng burol ng kalbo na pumapatay ng mga baboy damo, at minsan ay nawawala rin daw ang mga kambing ng mga magsasaka. Wala pang ibang nangangahas na pumunta roon. Ang burol ng kalbo ay kilala sa mga matatanda bilang lugar na bawal apakan. Wala itong masyadong puno, puro damo lang at tila patay ang lupa. Ayon sa mga kwento, may mga engkanto raw na nagbabantay doon. Pero para kina Nardo at Teban, ito ay hamon, pagkakataong mapatunayan ang kanilang husay at baka rin makakuha ng mas maraming huli na maibebenta sa palengke. Nardo, sigurado ka ba? Sa kabilang dako, yun ng burol baka may dahilan kung bakit di pa napupuntahan, tanong ni Teban habang pinapatalas ang itak. Kung takot tayo, wala tayong mapapala. Pumunta tayo bukas, maaga tayo alis, matapang na tugon ni Nardo. Halatang hindi na siya papigil. Kinaumagahan, bago sumikat ang araw, dala ang kanilang mga pana, itak, backpack na may lamang tuyong isda, bigas, at kaunting tubig, tumulak na ang magkapatid. Paakyat pa lamang sa bundok ay ramdam na nila ang kakaibang lamig ng simoy ng hangin. Ang mga ibon ay tila tahimik, at kahit ang mga karaniwang kuliglig ay parang ayaw mag-ingay. Pagkalampas nila sa ika-4 na burol, narating na nila ang burol ng kalbo. Hindi ito kagaya ng mga bundok sa paligid na luntian at puno ng buhay. Ang damo dito ay kulay abo, ang lupay tuyot at parang uling. Walang hayop na naglalakad. Ang katahimikan ay nakakabingi. Bakit parang patay ang lugar na to, bulong ni Teban. Huwag kang matakot. Malapit na tayo, sagot ni Nardo habang inaalalayan ang kapatid. Alam nilang walang balikan to, pag tumuloy sila, hindi na sila basta-bastang makakaalis. Ilang oras silang naglakad sa ilalim ng araw. Sa likod ng burol ay may makapal na gubat na tila hindi pa nadadaanan ng tao. Ang mga puno ay matataas, ang ugat ay tila gumagapang sa lupa, at may amoy na hindi nila mawari, parang bulok na karne na haluan ng usok. Sa kalagitnaan ng gubat, nakakita sila ng mga baka sa lupa. Malalaki ito, mahaba ang kuko, at tila pala kaiba sa mga yapak ng mga hayop na alam nila. May bahid pa ito ng malagkit na likido. Pinagmasdan nila ito at minarkahan sa kanilang mapa. Hindi to baboy damo, ano to, Nardo? Takot na tanong ni Teban. Hindi ko rin alam. Pero sigurado ako may nilalang dito. At malapit lang siya. Sa halip na umatras, mas lalo pang naging determinado ang dalawa. Nagdesisyon silang magkampo malapit sa isang ilog. Doon nila planong magpahinga bago pa bumaba ng gabi. Habang si Teban ay nagluluto ng lugaw gamit ang kaunting tubig, si Nardo naman ay patuloy sa pagmamasid sa paligid. Napansin ni Nardo na ang mga sanga ng mga puno ay parang gumagalaw. Hindi dahil sa hangin kundi parang may dumadaan. Nang titigan niya, wala naman siyang nakita. Pero ramdam niya may nanonood. Nang dumating ang gabi, nagdesisyon silang magbantay ng salitan. Si Nardo ang unang matutulog habang si Teban ang magbabantay. Ngunit halos kalahating oras pa lamang ang lumilipas, may narinig si Teban, isang mahinang halakhak mula sa kakahuyan. Hindi babae. Hindi rin bata. Isa itong parang halo ng iyak at tawa. Tumayo siya, sinindihan ang maliit nilang lampara, at tinignan ang paligid.
Kuya, may naririnig ako, bulong niya habang ginigising si Nardo. Pagdilat ng mata ni Nardo, pareho silang napatingin sa madilim na bahagi ng gubat, kung saan may pares ng pulang mata na tumititig sa kanila mula sa kawalan. Bago pa man nagsimula ang kanilang paglalakbay, isang araw bago nila planong tumungo sa kabubatan sa likod ng burol ng kalbo, napadaan ang magkapatid sa tindahan ni Aling Sean, isang matandang babae na kilalang masungit ngunit may kakaibang karunungan. Habang bumibili si Teban ng asin at kape, may matandang lalaking umuugoy sa kanyang upuan sa gilid ng tindahan, si Lolo Berto, isang dating albularyo at pinaniniwalaang nakakita na ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Mga iha-aanak, saan kayo pupunta ha? Malalim ang boses ni Lolo Berto, parang galing sa ilalim ng lupa. Sa kabilang gubat po, Lolo. Maghahat sila ng baboy damo, sagot ni Aling Sean habang nagbubuhos ng bigas sa bayong ni Teban. Itong mga batang to, laging nangunguna sa panganib. Napatingin si Lolo Berto kay Nardo, tapos kay Teban. Tila ba may binabasa siya sa kanilang mga mukha? Hanggang saan kayo abot? Tanong niyang muli, hindi inaalis ang titig. Hanggang sa kabila ng burol ng kalbo po. Sabi ng isang magsasaka, marami raw hayop doon, sagot ni Nardo na walang pag-aalinlangan. Mabilis na napailing si Lolo Berto. Ang kanyang mga kulubot na kamay ay biglang kumapit sa baston at tumindig, isang bagay na bihira niyang gawin ayon sa mga taga-baryo. Huwag kayong tatawid doon, mariin niyang sabi. Hindi yun ordinaryong lugar. May mga mata roon na nakamasid kahit tanghali pa. May mga nilalang na ginugutom hindi ng karne kundi ng kaluluwa. Napatahimik ang tindahan. Maging si Aling Sean ay biglang tumigil sa pagbubuhos. Ang mga tao sa paligid ay napatigil din sa kanilang mga ginagawa, tila hinintay ang susunod na sasabihin ni Lolo Berto. Ako mismo, dalawang kasamahan ko ang hindi na nakabalik mula roon. Isa ay natagpo ang walang puso. Ang isa, buhay pero baliw. Walang salita sina Nardo at Teban. Parang biglang naging mabigat ang hangin sa paligid nila. Tandaan ninyo, dagdag pa ng matanda, kapag may narinig kayong tawa sa gabi, hindi lahat ng tumatawa ay tao. At kung makakita kayo ng bahay sa gitna ng gubat, huwag niyong papasukin. Kahit sino pa ang kumakatok mula sa loob. Kinuha ni Lolo Berto ang isang pulang panyo mula sa bulsa ng kanyang barong at inilabas ang 3 maliliit na mutya. Ipinahawak ito kay Nardo. Ito'y panangga. Pero pansamantala lamang. Ang tunay na sandatan nyo ay panalangin at tapang. Kapag naramdaman nyong malamig ang paligid pero hindi naman tag-ulan, lumingon kayo, baka hindi lang kayo ang nasa likod ng landas. Nagtawanan ang ibang tambay sa labas ng tindahan, pero ang magkapatid ay nanatiling tahimik. May kakaibang lamig ang bawat salita ng matanda. Hindi ito katang-isip lang, ramdam nilang galing ito sa karanasan. Pagka-uwi nila sa bahay, binuksan ni Nardo ang pulang panyo. Nandoon ang 3 mutya, isa ay kulay itim, isa ay parang gawa sa bungo, at ang isa ay malakristal. Dahan-dahan niya itong inilagay sa maliit na supot at ipinasok sa loob ng kanilang backpack. Hindi siya naniniwala noon sa mga kwento, pero sa pagkakataong ito, parang kailangan niyang makinig. Kuya, kung gusto mo, pwede pa tayong di tumuloy, alok ni Teban habang tinatali ang lubid sa kanilang mga gamit. Hindi, sagot ni Nardo. Lalong kailangang malaman natin ang totoo. Baka totoo nga ang pugad ng mga aswang. Mas mabuting alam natin ang kinaroroonan nila kaysa nabubuhay tayong ignorante. Sa kagubatan, balik sa kasalukuyan timeline, nang muling mapagmasdan ni Teban ang pulang matang lumilitaw sa dilim, agad niyang kinuha ang isa sa mga mutya mula sa supot at pinisil ito. Biglang nagbago ang hangin, isang bugso ng malamig na simoy ang dumaan, at sa loob ng ilang segundo, nawala ang matang pula. Kuya! Yung mutya! Gumagana yata, bulalas ni Teban habang nanginginig. Si Nardo ay agad na tumindig, kinuha ang itak, at tinignan ang paligid. Napansin niyang may mga bakas na bagong tapak sa lupa, ngunit hindi ito mula sa hayop. Mga yapak ito ng mga paa, ngunit may kuko at tila walang takong. Mabilis na gumagalaw. Parang naglalaho. Habang sila ay nagpapahinga, biglang may lumipad na aninong dumaan sa ibabaw nila, hindi ito ibon, hindi rin paniki. Isa itong nilalang na parang taong may pakpak, ngunit kalansay ang itsura. Lumingon lamang ito at tilang umiti kay Teban, bago nawala sa ulap ng dilim. Nagdesisyon ang magkapatid na iwan pansamantala ang kanilang kampo at lumipat sa mas mataas na lugar. Doon sila magtatago.
Ngunit bago pa sila makalayo, may narinig silang alingawngaw ng boses, isang babaeng humihingi ng tulong. Tutulungan niyo ako, mahinang boses, parang galing sa ilalim ng lupa. Kuya, babae yon. Kailangan nating puntahan, ani Teban. Ngunit si Nardo ay agad na pumigil. Tandaan mo ang sinabi ni Lolo Berto, huwag lalapit kapag may tinig sa dilim. Baka hindi yan ang iniisip mo. Nanginginig si Teban. Hindi dahil sa lamig kundi dahil sa takot na sinisikil ang kanyang dibdib. Ang boses ay tila gumagapang sa hangin. Hindi mo alam kung malapit na ba o napakalayo pa. Mag-aalas 2 na ng madaling araw. Habang binabaybay ni Nardo at Teban ang makapal na bahagi ng kagubatan, dama nila ang hindi maipaliwanag na bigat ng paligid. Ang bawat yapak nila ay may tunog ng pag-ingay sa tuyong dahon, ngunit pakiramdam nila, hindi lang sila ang gumagalaw. Sa kanan nila ay may puno ng balete na tila nagsasanga-sanga ng mga ugat pababa sa lupa. Isa itong malaking puno na parabang may mukha sa katawan, at sa ilalim nito ay may butas na animoy kuweba. Napatingin si Teban, at napansin niya ang isang bagay na tila kumikislap mula sa loob. Kuya, may mata ba yun? Tanong ni Teban habang unti-unting umatras. Huwag kang lalapit. Walang ibang daan kundi umikot, mariing sagot ni Nardo. Nagdesisyon silang lumihis ng landas. Ngunit sa bawat hakbang nila, tila mas lumalalim ang gubat. Ang mga punong dati patayo ay ngayon ay nakakiling, ang ilan ay parang sinusubukang pigilan silang makadaan. May mga sanga na parang braso ng tao, at minsan ay parang may humihila sa kanilang damit. Sa di kalayuan, narinig nila ang tila pag-iyak ng sanggol. Waa! Waa! Napahinto si Teban. Kuya, sanggol yun. Ano bang nangyayari dito? Bulong niya. Pero si Nardo, matatag ang paninindigan. Hindi yan sanggol. Wala namang sanggol sa gitna ng kabubatan. Isa yan sa mga panlinlang ng mga nilalang. Muli silang naglakad ng mabilis. Ngunit sa kanilang harapan ay isang baboy damo, nakahandusay, duguan, ngunit walang bakas ng kagat o sugat. Para lang itong pinatay sa isang iglap at ang dugo ay tila hindi umaagos. May marka sa gilid ng katawan nito, parang kamay ng tao, ngunit may mahahabang kuko. Hindi to gawa ng hayop, bulong ni Nardo. Baka aswang na yan, sagot ni Teban habang sumisilip sa paligid, nanginginig ang kamay. Pagkakataong iyon, nakaramdam sila ng malakas na pag-ihip ng hangin, malamig, matalim. Napayuko si Teban at napasigaw. Sa kanyang batok, may bumakat na 3 gasgas, parang kinayod ng kuko. Napatingin si Nardo sa taas ng puno at saglit niyang nakita ang aninong mabilis na lumipad, halos hindi matukoy kung tao ba o hayop. Mabilis silang tumakbo. Walang direksyon. Basta't palayo sa kinaroroonan ng patay na baboy damo. Huminto lamang sila nang marating nila ang isang maliit na sapa na may malinaw na tubig. Uhaw na uhaw si Teban kaya agad siyang yumuko para uminom. Ngunit nang titigan niya ang tubig, hindi ang mukha niya ang nakita niya sa refleksyon. Isa itong matandang babae, may itim na mata, duguan ang bibig at may lumalabas na dila na mahaba't gumagapang. Kuya, sigaw ni Teban habang napaatras at natumba. Agad siyang inalalayan ni Nardo. Nang muli nilang tignan ang sapa, normal na ito. Ang tubig ay malinaw at wala ng refleksyon ng matanda. Pero sapat na ang nakita para tumayo silang muli at ipagpatuloy ang paglalakad, mas alerto na sila ngayon at mas takot. Hindi nagtagal, nakakita sila ng isang puting manok na tumatawid sa harap nila, tila nawawala at nangangatal. Ngunit ang kakaiba rito, may 6 itong paa. Anong klaseng manok yan? Tanong ni Teban. Hindi yan manok, paalala yan. May humahawak sa atin, sagot ni Nardo. Muling naglabasan ang mga palatandaan ng kababalaghan, mga pugad na gawa sa buhok, piraso ng damit na duguan na nakasabit sa sanga, at mga basag na laruan sa gitna ng walang katao-taong gubat. Tila ba ang buong kagubatan ay may sariling isipan? Isa itong nilalang na nabubuhay at lumalaban sa bawat hakbang ng magkapatid. Ramdam nila ito sa bawat patak ng pawis, sa bawat huni ng hindi pangkaraniwang ibon, at sa bawat panaghoy na hindi nila makita ang pinanggagalingan. Hanggang sa marating nila ang isang bahagi ng gubat na tila tahimik. Walang hangin. Walang insekto. Walang ingay. Sa gitna ng katahimikan, may nakita silang isang maliit na kubong kahoy, sira-sira, luma, at natatakpan ng mga damo. Sa bubong nito ay may mga nakasabit na tuyong balat, at sa pintuan ay may marka ng krus na baliktad. Dito nila unang naranasan ang kakaibang takot.
Iba ito sa kabangdala ng mabangis na hayop. Ito'y kilabot na gumagapang sa kaluluwa. Ano yan, Nardo? Mahinang tanong ni Teban. Bahay ng nilalang. Hindi yan basta kubo, sagot ng kanyang kuya. Lumingon si Nardo sa paligid. Walang tao. Ngunit ang kanilang anino ay parang may kasamang ikatlong figura. Isa pang anino pero wala namang tao sa likod nila. Biglang bumukas ang pinto ng kubo. Mabagal. Umiinit. Mula sa loob may tinig. Tuloy kayo. Gutom na kami. Hindi ito sigaw. Isa itong malamig, banayad na bulong, ngunit parang dumiretso sa kanilang mga utak. Biglang nanghina si Teban. Napaluhod. Tila hinihigop ang kanyang lakas. Agad siyang binuhusan ni Nardo ng asin mula sa dalang bayong. Mabilis ang epekto, napabalikwa si Teban at parang nawala ang bigat sa kanyang katawan. Huwag kang titigil, Teban. Hawak ka nila. Huwag kang bibigay. Nang lumingon muli sila sa kubo, wala na ito. Walang bahay. Walang pinto. Walang kahit ano. Ngunit naroon pa rin ang marka sa lupa ng mga yapak. At sa kanilang likuran ay isang napakahabang halakhak, hindi babae, hindi lalaki, kundi parang maraming tinig na nagsama-sama sa isang demonyong tawa. Mula sa manipis na hamog sa kabubatan, unti-unting lumilitaw ang isang nilalang, nakayuko, nakaapat ang paa, at humahabol sa kanilang mga yapak. Hindi ito hayop. Hindi rin ito ganap na tao. Ang mga mata nito ay dilaw na tila mata ng pusa, nangingintab sa kadiliman. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang katawan nitong parang pinagtagpi-tagping bahagi ng iba't ibang nilalang, balat ng tao, buhok ng baboy, at mga kuko ng parang uwak. Napasigaw si Teban, "Kuya!" Ayon siya, sabay hila kay Nardo palayo. Ngunit imbes na tumakbo, hinugot ni Nardo ang kanyang itak. Napagtanto niyang wala ng atrasan. Kung hindi nila haharapin ang nilalang ngayon, baka hindi na sila muling makalabas ng buhay mula sa gubat. "Lumayo ka, Teban. Ako na ang bahala rito," utos ni Nardo. Ngunit bago pa man makalapit ang nilalang, bigla itong tumigil. Tila ba naamoy nito ang mutya sa bulsa ni Nardo? Lumuwa ang dila nito, mahaba, mapula, at parang ahas, at saka naglabas ng malademonyong halakhak. "May mutya kayo," usal ng nilalang sa boses na parang gutom na bata. "Pero hindi yan sapat para pigilan kami." At sa isang iglap, lumipad ito pataas ng puno, napakabilis na parang wala itong bigat. Sa taas, narinig nilang muli ang tawa nito, at parang sumagot ang iba pang tinig sa paligid. Hindi lang pala isa. Marami sila. Pugad ng aswang, bulong ni Nardo, habang unti-unting inilalabas ang tatlong mutya ni Lolo Berto. Hindi lang to basta teritoryo. Bahay nila to, napatingin si Teban sa paligid. Ang mga puno, ang lupa, ang mga anino, tila lahat ay nakamasid sa kanila. May mga matang pilit nagtatago sa likod ng mga dahon. May mga yapak na bagong baka sa putik. May mga tinig na paulit-ulit, gutom na kami, sa gitna ng gulo, may natanaw silang maliit na lagusan sa ilalim ng isang malaking punong balete. Mabilis silang tumakbo papasok doon. Hindi na nila alintana kung saan ito patungo, ang mahalaga ay makalayo sa mga aswang. Sa loob ng lagusan, madilim at makipot. Halos gumagapang sila habang tinatahak ang loob nito. Ngunit kahit sa loob ng kuweba, hindi pa rin sila ligtas. Mula sa kisam ng kuweba, may bumabagsak na laway. 1, 2, 3. At nang sila'y lumingon pataas, may mga nilalang na nakakapit sa kisam, mga babaeng walang kalahating mukha, duguan ang bibig, at may matatalim na kuko. Napasigaw si Teban. Hinila siya ni Nardo, sabay palo ng itak sa isa sa mga nilalang na bumaba para habulin sila. Tumalsik ang isa, ngunit hindi ito nasaktan, ngumiti pa ito at umakyat muli sa kisam. Wala silang pakiramdam sa sakit, mas gusto nilang takutin tayo, ani Nardo habang patuloy sa pagtakbo. Sa dulo ng lagusan may liwanag. Doon sila lumabas sa isang parang. Ngunit ang parang na ito ay hindi tulad ng kanina. Ang damo ay pula. Ang mga puno ay itim. At sa gitna nito ay may isang altar, puno ng mga buto, bungo, at dugo ang tela. Parang lugar ng ritual ito, sabi ni Teban habang nilalapitan ang altar. Bigla, may narinig silang iyak, hindi ng tao, kundi parang hayop na nagdurusa. Mula sa likod ng altar ay may lalaking nakatali, duguan, at halos wala ng malay. Nilapitan nila ito, isa itong hunter, may suot pang parte ng uniforme ng mga mangangaso.
May nakaukit sa kanyang dibdib, huwag gumaya. Kuya, ito yung sinasabi ni Lolo Berto, isa sa mga kasamahan niya, nanginginig na sabi ni Teban. Hindi na natin siya maililigtas, malungkot na sabi ni Nardo. Pero baka tayo pa kung mabilis tayong makaalis. Ngunit hindi pa sila nakakalayo ay muling lumitaw ang nilalang na may mata ng pusa. Sa pagkakataong ito, kasama na nito ang dalawa pang aswang, isa ay lumulutang, habang ang isa ay gumagapang sa lupa na parang ahas ngunit may mukha ng bata. Napalibutan na sila. Kinuha ni Nardo ang 3 mutya, inilagay sa gitna ng altar, at sinindihan ang natitirang posporo. Bigla may liwanag na kumalat. Napasigaw ang mga nilalang. Napaatras. Ngunit hindi sila umaalis. Hindi sapat ang mutya, kailangan natin ng apoy, bulong ni Nardo. Hinila niya si Teban at sabay silang tumakbo patungo sa isang bahagi ng gubat kung saan may natutuyong mga sanga. Gumawa sila ng mabilisang siga, at gamit ang putol na bahagi ng damit mula sa hunter na natagpuan nila, sinilaban nila ito. Ang apoy ay naging parang pananggalang sa paligid nila. Mula sa dilim, sumisilip ang mga nilalang. Hindi sila makalapit sa apoy. Ngunit ramdam ng magkapatid, oras lang ang binibilang. Kapag naubos ang panggatong, kapag humina ang apoy, ulitin ng mga aswang ang paglusob. Hindi na tayo pwedeng magpaliban, Teban. Kailangan nating hanapin ang pinanggagalingan nila. Ang pinakapugad nila, mariing sabi ni Nardo. Kahit delikado. Mas delikado kung hindi natin tatapusin to ngayon. Habang pinapanatiling buhay ng magkapatid ang apoy sa gitna ng madilim na parang, palalim ng palalim ang kanilang pagkaunawa sa sitwasyon, hindi sila basta naligaw, nadala sila sa gitna ng isang pugad, isang sentro ng kasamaan na matagal nang nakatago sa mata ng mga taga-baryo. Kailangan nilang humanap ng lunas. Hindi sapat ang pagtatago. Hindi sapat ang mutya. Kailangan nilang tuklasin ang ugat ng mga nilalang na ito, ang pinagmumulan ng lakas ng mga aswang. Maya-maya pa, habang sinusuyod nila ang paligid ng gubat gamit ang apoy bilang tanglaw, nakarinig sila ng kakaibang tunog, hindi huni ng hayop, hindi tinig ng tao, kundi parang ritual. Paulit-ulit, mahinang salitang hindi nila maintindihan, kaligdanan. Pugad. Dugo. Halad. Halad, sinundan nila ang pinagmumulan ng tunog. Habang papalapit sila, napansin nilang ang mga puno ay tila yumuyuko. Ang mga sanga ay nakaturo sa iisang direksyon, pababa sa isang hukay na natatakpan ng makakapal na uhay at damo. Dahan-dahan silang lumapit. Tinanggal ni Nardo ang mga damo gamit ang dulo ng itak. Sa ilalim nito ay isang nakatagong hagdanan, gawa sa kahoy na sing-itim ng uling, may bahid ng tuyong dugo, at may amoy ng nabubulok na laman. Hindi na to basta lungga, ito na ang mismong pugad, bulong ni Teban habang nilalabanan ang panginginig. Nagpasya silang bumaba. Habang lumalalim ang kanilang binabaan, mas lalong lumalakas ang alingasaw ng nabubulok. Ang paligid ay puno ng itim na sapot, mga bungo ng hayop at tao, at mga garapon ng laman loob nakalagay sa altar na yari sa buto ng tao. Ang ilaw mula sa kanilang dalang sulo ay sumayad sa dingding. Dito nila nakita ang mga guhit na waring kasaysayan ng mga aswang, isang matandang babae na may pakpak, sinasamba ng mga nilalang. Sa tabi niya ang imahe ng buwan na pula. At sa baba mga larawan ng tao, ginagawang pagkain, ginagawang sakripisyo. Kuya! Tong lugar na to, parang simbahan nila, sabi ni Teban habang patuloy sa paglalakad. Sa pinakadulo ng silid ay isang pintuan, mababa, gawa sa pinagtagpi-tagping balat. Dahan-dahan itong binuksan ni Nardo, at mula sa loob ay dumaloy ang isang malamig na hangin na parang may kasamang bulong. Doon nila nakita ang ina ng mga aswang, isang nilalang na nakaupo sa trono ng bato, nakapikit, ngunit buhay. Malaking babae, nangingitim ang balat, mahaba ang kuko, at may buhok na parang ahas. Sa paligid niya ay may 4 na batang aswang, lumilipad, gumagapang, at may suot na kasuotang gawa sa balat ng tao. Sa tabi ng trono, may isang malaking garapon, puno ng dugo, at sa loob ay may nilulubog na itim na bato. Tila ito ang puso ng pugad, ang pinagmumulan ng lakas ng mga nilalang. Napatigil ang magkapatid. Nanginginig si Teban. Ano nang gagawin natin, kuya? Hindi natin kaya to, pero sagot ni Nardo, kung ito ang pinanggagalingan nila, ito rin ang katapusan nila. Agad nilang hinagisan ng apoy ang altar, at pinuntirya ang garapon gamit ang kanilang sibat. Nang tumama ito, isang napakalakas na sigaw ang bumalot sa buong kuweba, parang sigaw ng libo-libong kaluluwa. Nagising ang ina ng mga aswang.
Bumukas ang kanyang mga mata, dilaw, katulad ng mga nakita nila kanina. Napasigaw si Teban at tumakbo, habang si Nardo ay nakipagsagupaan sa isa sa mga batang aswang. Ginamit niya ang itak na may mutya, nang tamaan nito ang aswang, agad itong natupok sa apoy. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, napansin ni Teban ang isang butas sa likod ng trono. Tumakbo siya papasok doon, at sa loob ay may nakita siyang mga larawan ng tao, mga litrato na tila kinolekta, bawat isa may pangalan, ilang taga-baryo, ilang nawawalang mangingisda, at sila. Naroon ang kanilang mga larawan. "Kuya! Pati tayo matagal na tayong pinaplanong kunin," sigaw niya. "Hindi na tayo dapat magtagal dito," sigaw ni Nardo habang pinupulbos ang garapon ng itim na bato gamit ang sulo. Sa bawat tama ng apoy, unti-unting bumabagsak ang kisem. Umiiyak ang mga aswang, humahalinghing sa sakit. Ang ina ng mga aswang ay unti-unting natutunaw, ngunit naglabas ito ng huling bulong. "Hindi dito nagtatapos, may anak akong naghihintay," at sa isang malakas na pagsabog, gumuho ang pugad. Tumakbo ang magkapatid pataas, habang ang buong silid sa ilalim ng lupa ay naglaho sa apoy at alikabok. Nang makalabas sila sa ibabaw ng lupa, halos umaga na. Ang araw ay unti-unting sumisikat, at sa liwanag nito, unti-unting nawawala ang kapangyarihan ng kagubatan. Ang mga puno ay bumalik sa normal. Ang parang ay muling naging luntian. Pero bago pa sila makababa ng burol, napansin ni Teban ang isang bagay, isang sanggol, na iwan sa damuhan, umiiyak. Wala itong sugat, wala ring kasamang nilalang. Ngunit nang hawakan ni Nardo ang sanggol, biglang tumigil ito sa pag-iyak at mumiti. Ang mga mata nito ay dilaw, tulad ng nilalang na may mata ng pusa. Napatingin ang magkapatid sa isa't isa. "Kuya," siya ang sinasabi ng ina ang anak, mabilis ang tibok ng dibdib ni Teban, habang nakatitig sa sanggol na may dilaw na mata. Ang ngiting iyon, walang kasamang inosensya. Isang uri ng ngiti na hindi nararapat makita sa isang sanggol. Nakakatindig balahibo. Para bang isang matandang kaluluwa ang nakatira sa batang katawan na iyon. "Kuya, ano nang gagawin natin sa kanya?" tanong ni Teban habang unti-unting umatras mula sa damuhan. Si Nardo ay nanatiling nakatitig sa sanggol. Parang may bumubulong sa kanya. Hindi malinaw, pero parang iniengganyo siyang buhatin ito. Parang may magnetism ang bata, may kapangyarihang humihila sa kanyang diwa. Ngunit agad siyang natauhan nang muling tumitig ang bata, at nakita niyang ang ngiti nito ay unti-unting nagiging hilaw na tawa, pamilyar na tunog. Tawa ng nilalang sa dilim. Mabilis na binuhat ni Nardo ang isang tuyong sanga na may dulo pang apoy. Hindi siya sanggol. Isa siyang pang-akit. Ang sinasabi ng ina ng mga aswang, ito ang kanyang tagapagmana. Walang alinlangan, inihagis ni Nardo ang baga papalapit sa sanggol. Ngunit sa halip na masunog, biglang naglaho ang bata, tila usok na pinawi ng hangin. At mula sa likod ng punong malapit sa kanila, lumitaw ang isang anino, hindi isa, hindi dalawa, kundi maraming nilalang na unti-unting lumalabas mula sa ilalim ng lupa, sa likod ng mga puno, at mula sa mismong anino ng mga halaman. "Tumatakas tayo, kuya," sigaw ni Teban habang kinukuha ang itak. Tumakbo sila pababa ng burol, muling binaybay ang gubat na tila muling nabuhay sa kadiliman. Ang liwanag ng umaga ay natatakpan ng makakapal na ulap. Ang mga ibon ay naglaho, at ang mga tunog ng kagubatan ay napalitan ng mga daing, huni ng gutom, at tunog ng mga pakpak na lumalagapak sa ere. Sa bawat hakbang ng magkapatid ay tila may sumusunod. Minsan ay aninong mabilis sumulpot sa kaliwa. Minsan naman ay biglang nagkakagulo ang mga dahon sa kanan. Ngunit kahit gaano sila kabilis, parang hindi sila makakalayo. Ang kagubatan ay tila umiikot. Paulit-ulit na lang ang kanilang dinadaanan. "Parang hindi tayo nakakaalis, Nardo. Ito na yung pangatlong puno ng balete na nadaanan natin," sigaw ni Teban. "May nagsasara sa daan." "Ginigipit tayo," sagot ni Nardo habang pinapalo ng sanga ang mga halaman para makalabas. Biglang may humablot kay Teban mula sa taas, isang nilalang na lumipad pababa. Sa isang iglap ay natumba siya at natapon ang itak. Nakita ni Nardo ang anyo ng nilalang, babae na may pakpak ng paniki, duguan ang bibig, at may mata sa noo. "Kuya, tulong!" sigaw ni Teban habang pilit iniiwas ang lieg sa mga matatalas na kuko. Agad namang sumugod si Nardo at sinaksak ang nilalang gamit ang kanyang sanga na may baga. Napasigaw ito at naglaho sa usok. Inalalayan niya ang kapatid at muling tumakbo. Habang tumatakbo sila, napansin nilang may mga nilalang na gumagapang sa lupa, may hugis bata, pero walang mga mata.
May dalawa pang nilalang na lumulutang na parang alon ng hangin, kasabay ng mga sigaw ng mga nawawalang kaluluwa. Isa itong malawakang habulan, hindi lang sila ang hinahabol, kundi ang mismong pagkatao nila. Hindi lang katawan natin ang gusto nila kundi ang kaluluwa natin, sabi ni Nardo habang pilit pinapakalma ang kapatid. Sa di kalayuan, nakita nila ang isang malaking punong nahulog, isang palatandaan na malapit na sila sa bahagi ng gubat na malapit sa gilid ng burol. Nais nilang makalabas. Pero bago sila makarating doon, humarang ang isang nilalang, ang sanggol, ngunit ngayoy hindi na anyong bata. Ito'y naging malauhog na nilalang, may katawan ng sanggol pero mahahaba ang braso, at ang mukha nito ay pinaghalong matanda at hayop. Nakatitig ito kay Nardo. Tatapusin kita, bulong ni Nardo. Ngunit bago siya makalapit, tumayo si Teban. Ako na. Kinuha ni Teban ang isang mutya mula sa bulsa. Sinunggaban niya ang nilalang, kahit pamatalim ang kuko nito at kinalmot siya sa braso. Hawak ang mutya sa kanyang palad, ipinasok niya ito sa bibig ng bata demonyo, habang sumisigaw, "Eeg ngalan ng liwanag, lumisan eh." Isang matinding pagsabog ng liwanag ang naganap. Napaatras ang lahat ng aswang na sumusunod sa kanila. Pati si Nardo ay napaluhod. Nang bumalik ang normal na liwanag, wala na ang bata. Wala na rin ang ibang nilalang. At si Teban nakahandusay, hinihingal, ngunit buhay. "Teban," sigaw ni Nardo habang nilalapitan ang kapatid. "Kuya, tapos na ba?" mahinang tanong ni Teban habang humahabol sa hininga. "Hindi pa natin alam. Pero kung may pagkakataon pa tayong makaligtas, ito na yon." Muling naglakad ang dalawa. Sugatan, pagod at gutom. Ngunit ngayon, dama nila ang bahagyang pagbalik ng kapayapaan sa gubat. Ang mga anino ay hindi na kasing tindi ng dati. Ang hangin ay hindi na amoy laman. At sa di kalayuan, naririnig na nila ang tunog ng ilog, palatandaan ng daan pabalik. Nang tuluyan na silang makalabas sa kagubatan, isang matandang babae ang bumati sa kanila sa gilid ng landas, si Aling Sion. "Akalain mong kayo'y nakalabas pa," bulong niya habang pinupunasan ang luha. "Hindi kami bumalik para lang mabuhay. Bumalik kami para itigil ang kadiliman," sagot ni Nardo. Pagkarating nila Nardo at Teban sa paanan ng burol, hindi pa rin tapos ang laban. Akala nila'y ligtas na sila, ngunit habang sila'y nagpapahinga sa gilid ng ilog at nililinis ang kanilang mga sugat, biglang nagdilim muli ang paligid, tila binalot ng ulap ang araw, at ang simoy ng hangin ay muling naging malamig at mabigat. Mula sa kabila ng ilog ay may lumitaw, isang nilalang na hindi nila nakita sa loob ng pugad. Isa itong mas mataas, mas matikas, at mas mabagsik, ang katawan ay parang gawa sa usok at abo, at sa kanyang dibdib ay may butas kung saan lumalabas ang pulang liwanag. "Tayong dalawa, Nardo," bulong ni Teban habang pilit na pinipigilan ang dugo sa kanyang sugatang balikat. "Kaya natin to," pero may nararamdaman si Nardo na mas mabigat pa sa takot, isang pagtawag. Ang kanyang panaginip noon, ang paulit-ulit na imahe ng itim na pugad, ang bata sa duyan, ang mata sa dilim, lahat ay tila nagkakatotoo. At ngayong harap-harapan na nila ang nilalang na tila pinuno ng lahat ng aswang, naunawaan niya, hindi aksidente ang pagdating nila sa gubat na ito. Tinawag sila. Isa siya sa mga pinili. Ang nilalang ay humakbang, tumawid sa ilog na parang wala itong bigat. Bawat yapak nito ay nag-iwan ng abo sa damuhan. Sa bawat hina nito, ang mga punong luntian ay nalalanta. Tila ang lahat ng buhay ay lumalayo sa kanyang presensya. "Dadalhin ko kayo," sabi ng nilalang. "Kayo ang susunod." Ang pugad ay dapat ipagpatuloy. Ang ina ay nawala, pero ang dugong nakatikim ng kadiliman, kailangang yumabong. "Tebaan," sigaw ni Nardo, sabay tulak sa kapatid papalayo. "Tumakbo ka. Sabihan mo ang mga tao. Sabihin mong huwag nang lalapit sa burol na to." "Kuya," pilit na lumapit si Teban, pero muling itinulak siya ni Nardo. "Hindi ako alis hanggat hindi ko natatapos to, hindi ko hahayaang kumalat pa ang pugad na to sa buong bayan." Muling humarap si Nardo sa nilalang. Kinuha niya ang huling mutya mula sa supot, ang itim, yung sinabing pinakadelikado ni Lolo Berto. Ayon sa matanda, ito ay hindi lang proteksyon, ito ay susi. Susi sa pagsara ng portal. Susi sa pagsilab ng mismong pinagmulan ng dilim. "Tingnan natin kung kayang kainin ng dilim ang sarili niyang binunga," bulong ni Nardo. Tumakbo siya palapit sa nilalang, isinisigaw ang lahat ng kanyang galit, takot, at paninindigan. Sa kanyang kaliwa ay ang itak, sa kanang palad ay ang mutyang itim.
Nang halos magdikit na sila ng nilalang, itinusok ni Nardo ang mutya sa butas ng dibdib nito. Isang matinding pagsabog ang naganap. Nagkulay pula ang paligid. Ang lupa ay nag-alog. Ang mga puno ay parang nilamon ng apoy mula sa ilalim. Napasigaw si Teban mula sa malayo. Kuya ah! Nang magising si Teban, siya ay nasa harap ng bahay ni Aling Sean. Nakahandusay, may sugat pa rin pero buhay. At sa tabi niya, ang mga matatanda sa baryo, tahimik na nag-aabang. Nasaan si Nardo? Tanong ng isang albularyo. Ngunit tanging katahimikan ang sagot. Lumipas ang 3 araw. Ang burol ay naging mapayapa muli. Wala nang aninong gumagala sa paligid. Ang mga hayop ay bumalik. Ang mga ibon ay muling humuni. Ngunit si Nardo hindi na bumalik. Isang gabi, habang nakatingin si Teban sa buwan mula sa bintana ng kanilang bahay, may nakita siyang apoy sa kalayuan, sa itaas ng burol. Maliit. Parang ilaw. At sa gitna nito, isang aninong nakatayo. Hindi gumagalaw. Hindi lumalapit. Hindi umaalis. Tumulo ang luha ni Teban. Kuya, lumipas ang ilang linggo matapos ang pagbagsak ng pugad ng mga aswang. Sa kabila ng katahimikan sa baryo, hindi pa rin panatag ang loob ni Teban. Araw-araw, binabalikan niya ang lugar kung saan siya at ang kanyang kapatid ay huling nagkasama, ang paanan ng burol. Sa bawat pag-akyat niya roon, dala niya ang pag-asang muling makikita si Nardo. Ngunit ang tanging sumasalubong sa kanya ay katahimikan, hangin, at ang pagaspas ng mga tuyong dahon. Isang hapon, sa kanyang muling pag-akyat, may napansin siyang bago, isang bato na hindi pa niya nakita noon. Nakatayo ito sa gitna ng damuhan, may ukit, dito natapos ang dilim. Huwag na sanang bumalik. Napaupo si Teban sa harap ng bato. Dito siya tuluyang binalot ng emosyon. Sa wakas, tinanggap niya ang katotohanan, ang kanyang kapatid ay hindi na babalik. Ngunit hindi ito isang pagkatalo. Bagkus, isa itong sakripisyo para sa buong bayan, para sa kaligtasan ng lahat. Pag-uwi niya sa baryo, nagsimula siyang magkwento sa mga tao. Hindi agad naniwala ang ilan, ngunit nang ipakita niya ang sugat sa kanyang katawan, ang itim na abo mula sa pugad, at ang mutyang naiwan sa kanya ni Nardo, ang mga matatanda ay napayuko, tanda ng pagkilala sa katotohanan ng kanyang pinagdaanan. Ang mga albularyo ng baryo, kabilang na si Aling Sean, ay nagsama-sama upang basbasan ang burol. Nagpako sila ng mga krus sa paanan nito, nagsaboy ng asin sa daan, at nagtanim ng mga halamang kontra masama sa paligid ng kagubatan. Ginawa nila itong banal na lugar, hindi upang pasukin muli, kundi upang alalahanin ang sakripisyo ng isang bayani. Ipinaskil ni Teban sa harapan ng simbahan ang isang sulat na gawa niya, ang dilim ay hindi palaging nananalo. Basta may liwanag na matapang humarap, mawawala rin ang anino. Sa alaala ng aking Kuya Nardo. 1 taon ang lumipas. Muling umusbong ang sigla sa baryo. Bumalik ang mga mangangaso sa bundok, ang mga magsasaka sa kanilang palayan, at ang mga kabataan sa paglalaro sa labas. Ngunit kahit may katahimikan, nanatili ang babala. Bawal pa rin ang basta-bastang pag-akyat sa burol, lalo na kapag bilog ang buwan. Isang gabi, habang nagbabantay si Teban sa harap ng kanilang tahanan, may batang lalaking tumakbo sa kanya. Tito Teban, may nakita po akong liwanag sa burol. Parang apoy na kulay asul. Napatingin si Teban sa direksyon ng burol. Doon, sa kadiliman ng gabi, may manipis na asul na liwanag na tila lumulutang. Hindi siya nagsalita. Hindi siya kinabahan. Sa halip, tumayo siya, ngumiti sa bata, at tumango. Bantayan natin. Pero wag tayong lalapit. Hindi lahat ng ilaw ay dapat sundan. Epilogo, ang bagong tagapangalaga simula noon, si Teban na ang naging tagapagsalaysay ng pugad ng mga aswang. Sa bawat bagong bata sa baryo, sa bawat dayuhang bumibisita, siya ang nagkukwento ng mga aral ng kabubatan. Hindi upang takutin, kundi upang magbigay babala. Ang alaala ni Nardo ay naging alamat. Sa mga kwento ng mga matatanda, siya raw ay hindi tuluyang nawala. Sinasabing sa gabi ng panganib, may isang lalaking may itak at sindi ng apoy na sumasalubong sa mga nilalang sa dilim, tahimik, ngunit mapagmatsyad. At sa pinakailalim ng burol, sa pinakasulok ng isang pugad na ngayoy tulog, may bulong pa ring gumagapang, ang dugo ng ina ay buhay pa at naghihintay ng pagkakataong muling bumangon, ngunit habang may nagbabantay, habang may handang magsakripisyo, hindi magtatagumpay ang dilim. 76